This is deeper than you think. Pansinin mo to. May mensahe dito na gusto kong maintindihan mo ng malalim. Kasi sa totoo lang, marami sa atin, mababaw pa ang pagkakaintindi sa salitang God will provide. Naririnig natin siya, pinopost natin siya, no? Sinasabi natin siya. Pero kapag dumating na ang takot, dun lumalabas kung gaano talaga kalalim ang faith natin. Kasi isipin mo, ang mga anak mo hindi naman sila nag-aalala kung anong kakainin nila bukas. Hindi sila natatakot kung may pambayad ba ng bills. Hindi sila nagpapanik gabi-gabi. Bakit? Kasi nagtitiwala sila sa magulang nila. Naniniwala sila na magpo-provide si mama, magpo-provide si papa. Ngayon, isipin mo to, kung ganun magtiwala ang anak sa magulang, gaano pa kaya dapat tayo magtiwala sa Heavenly Father natin? Mateo 3:6, 31, 22. Huwag kayong mabalisa at magsabi, ano ang aming kakainin o ano ang aming iinumin. Nalalaman ng inyong Ama sa langit na kailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Pero bakit ang hirap paniwalaan? Kasi ang mundo, pinapakain tayo ng takot araw-araw. Fear. Takot mawalan ng pera. Takot magutom. Takot mawalan ng trabaho. Takot mag-fail. Takot mawalan ng kontrol. At yung takot na yan ang ginagamit ng sistema ng mundo para kontrolin ng tao. Kasi kapag takot ka, madali kang paalipin, madali kang manipulahin, madali kang mapagawa ng bagay na hindi mo naman talaga gustong gawin. May mga taong napapagawa ng masama dahil sa takot, nagnanakaw, nanghuhold up, nagbebenta ng sarili nilang katawan, kumakapit sa maling tao, gumagawa ng desperadong desisyon dahil natatakot silang walang magpo-provide para sa kanila. Mo marirealize ang kabaligtaran ng faith, hindi doubt, fear. Kaya nga paulit-ulit sinabi sa Bible, do not be afraid. Hindi isang beses, hindi dalawang beses, paulit-ulit. Kasi alam ng Diyos, yan ang pinakakalaban ng tiwala. Bible reference, Isaiah 41:10. Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Ngayon, linawin natin to. Hindi ibig sabihin ng God will provide ay hihiga ka na lang habang buhay at wala ka nang gagawin. Hindi ka tamaran ng faith. Ang ibig sabihin nito, hindi ka nabubuhay sa panic. Hindi ka alipin ng fear. Hindi mo pinipilit kontrolin lahat dahil sa takot. Kasi maraming tao, mas sinasabi nilang, Lord, nagtitiwala ako sa inyo, pero sa puso nila, sila pa rin ang may hawak ng control. Half surrendered, 50%. At alam mo ang mahirap, hindi mo maloloko ang Diyos. Nakikita niya kung tunay ba ang surrender mo o salita lang. Reference Kawikaan 3:5. Magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa sarili mong kaunawaan. Buong puso, hindi kalahati, hindi Lord, kayo na bahala. Pero may backup plan pa rin ako kasi baka hindi kayo kumilos. At eto yung mahirap sa totoong faith, kailangan mong bitiwan yung illusion of control. Kasi gusto nating kontrolado natin lahat, yung trabaho, yung pera, yung future, yung outcome. Pero minsan, ang gusto ng Diyos ituro sa'yo ay, anak, kaya mo bang magtiwala kahit hindi mo hawak lahat? At doon tinetest ang faith. Hindi sa comfort, kundi sa uncertainty. Kaya minsan paulit-ulit ang test hanggang maging genuine ang surrender mo, hanggang matanggal yung fear. Hanggang matuto kang sabihin, Lord, kahit hindi ko nakikita ang mangyayari bukas, nagtitiwala pa rin ako sa inyo. At kapag dumating ka sa punto na yon, doon mo makikita kung paano kumilos ang Diyos sa mga paraang hindi mo maipapaliwanag. At habang mas nakikita mong faithful siya, mas lumalakas ang faith mo. Pero gusto ko ring balansehin to. Kasi may mga tao ring mali ang interpretation nito. Hindi ibig sabihin na hindi na ako gagalaw, hindi na ako magiging responsible. Hindi. Ang Diyos nagbibigay din ng wisdom, discipline at direction. May mga tao sa Bible na nagtrabaho. May mga tao ring ginamit ng Diyos sa negosyo, sa farming, sa leadership. Pero ang kaibahan, hindi sila alipin ng takot. At ito yung pinakamalalim dito. Kapag totoong naniwala ang tao na may Diyos na nagpo-provide, mahirap na silang kontrolin ng sistema. Kasi hindi na fear ang nagpapatakbo sa kanila, faith na. At kaya gustong-gusto ng mundo na gawing joke ang Bible. Kasi kapag naniwala ka talaga sa mga sinabi ni Kristo, magbabago ang buong perspective mo sa buhay. Bible reference, Mateo 6:33. Hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos at ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag sa inyo. Pansinin mo, hanapin muna, hindi pera muna, hindi takot muna, hindi control muna, Diyos muna. At kapag siya ang una, doon mo mararanasan ang tunay na peace.
Kung pagod ka ng mabuhay sa takot, lumapit ka sa Diyos. Hindi niya sinabing magiging madali lahat, pero nangako siya na hindi ka niya pababayaan. At minsan, ang kailangan mo lang marinig ngayon ay, "Anak, hindi mo kailangang dalhin lahat mag-isa." Manalangin tayo. Panginoon, tanggalin ninyo ang takot sa puso ko. Turuan ninyo akong magtiwala sa inyo ng buo kapag nag-aalala ako sa bukas. Ipaalala ninyo sa akin na hindi ninyo ako pinababayaan. Palakasin ninyo ang faith ko at tulungan ninyo akong mabuhay hindi sa takot, kundi sa pagtitiwala sa inyo. Amen.